mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Papaano gagamutin ang problema ng mag-asawa? Minsan ay dumarating sa punto na ang mag-asawa ay hindi magkakasundo. At minsan ay dumarating sa punto na unti-unting mawawala ang pagmamahal ng sinuman sa kanyang asawa. Lumalayo ang damdamin ng asawa sa kanyang asawa. Ang isa ay mawawala na ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Isa sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga kalalakihan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Makikita natin ang talatang ito sa Suratun Nisa. Matapos na tayo'y pag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting pakikitungo sa ating pamilya, mabuting pakikisama sa ating mga asawa, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, at kung inyong kinasusuklaman silang mga babae, kung hindi ninyo nagugustuhan silang mga babae, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, marahil na ang isang bagay na hindi ninyo nagugustuhan, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, at gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nito ang napakaraming kabutihan. Isa ito sa hindi natin napapansin, ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung sakali ay darating sa punto na ang ating asawa ay kasusuklaman natin o kaya ay hindi na natin magugustuhan, isa puso natin mga kapatid na ang mga ito ay mayroong napakaraming kabutihan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ito ay isang responsibilidad ng lalaki, mga kapatid, subalit makikita natin ang pangyayari sa kapanahunan ni Omar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay isang lalaki na dumating kay Omar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na naghihingi ng kapahintulutan kay Omar bin al-Khattab na iiwanan na niya ang kanyang asawa. Kung bakit niya iiwanan ang kanyang asawa? Dahil sa hindi na daw niya mahal. Hindi na niya mahal ang kanyang asawa. Darating sa punto, mga kapatid, na kapag ang lalaki ay masuklam na sa kanyang asawa dahil sa pagugali ng kanyang asawa, ay ibig sabihin ay mawawala na ang kanyang pagmamahal. Kaya ang lalaking ito na pumunta kay Umar bin al-Khattab, sinasabi niya na hihiwalayan niya ang kanyang asawa dahil sa hindi na niya mahal ang kanyang asawa. Ano ang sinabi sa kanya ni Umar bin al-Khattab? Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wayhak, kasawian sa iyo lalaki. Alam tubnal buyuta illa alal hub, na itatatag ba ang mga bahay o kaya ay naitatatag ba, nabubuo ba ang pamilya dahil lamang sa pagmamahal? Fa ayna ar-ri'ayah, nasaan na, sabi ni Umar bin al-Khattab, nasaan na ang pangangalaga sa kanila? Ibig sabihin nito, mga kapatid, kahit na darating pa sa punto na kinasusuklaman mo na ang iyong asawa o kaya ay hindi mo na magugustuhan, mawawala na ang iyong pagmamahal,
Minsan ay maisip natin na hihiwalayan natin. Hindi pala natin alam na kung tayo ay manatili sa piling ng ating mga asawa, kung tayo ay manatili na kahit na hindi na natin mahal, kahit na tayo ay nasusuklam o hindi na natin nagugustuhan, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan nito ang maraming kabutihan. Maraming biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi natin ito alam, hindi natin ito nakikita dahil ito ay nakalingid sa atin mga kapatid. Ang Allah lamang ang tanging nakakaalam nito. Isa pang pangyayari mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Mayroong isang lalaki na pumunta kay Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nang makarating siya doon sa tapat ng pintuan ng pamamahay ni Umar bin al-Khattab, narinig niya ang asawa ni Umar bin al-Khattab na nagsasalita. Narinig niya ang asawa ni Umar bin al-Khattab na sinusumbatan niya si Umar bin al-Khattab. Ang lalaking ito ay nakatayo lamang dito sa labas. Gusto niyang mag-complain tungkol sa pag-uugali ng kanyang asawa. Dahil dito ay nang marinig niya na ang asawa ni Umar bin al-Khattab ay salita ng salita, hindi na matapos-tapos, at si Umar naman ay tahimik lang si Umar at hindi na siya nagsasalita. Ano ang sinabi ng lalaking ito sa kanyang sarili? Sabi niya, kung ganito ang kalagayan ni Umar bin al-Khattab sa kanyang asawa, na mismo pinuno ng mga nananampalataya, papaano ang kalagayan ko naman? Imbis nakakatukin niya ang pintuan ng pamamahay ni Umar bin al-Khattab, ay ibig sabihin, unti-unti na siyang patalikod at unti-unti na siyang paalis. Subalit si Umar bin al-Khattab ay binuksan niya ang pintuan at nakita niya ang isang lalaki na galing sa kanyang pintuan na patalikod o kaya ay lumalakad ng paunti-unti. Nakita ni Umar bin al-Khattab at tinawag niya ang lalaki. Sabi niya, "O lalaki, bakit ka napunta dito? Ano ang kailangan mo?" Sinabi ng lalaki kay Umar bin al-Khattab, "Magkukumplin ako," sabi niya Umar bin al-Khattab, pinuno ng mga nananampalataya. "Ano ang iyong complain?" Sabi niya, "Magkukumplin ako sa aking asawa, na ang aking asawa ay dakdak ng dakdak, salita ng salita, sinusumbatan na ako. Subalit, nang marinig ko na ang iyong asawa ay salita ng salita pa rin sa iyo, inaaway ka rin, na ikaw na ay pinuno ng mga nananampalataya sa Allah, hindi na ako nagpatuloy at ako ay unti-unti nang umalis." Sabi ni Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Natitiis ko ang ugali ng aking asawa dahil ang aking asawa ay nilulutoan niya ako ng pagkain. Nasa kusina nagluluto para sa akin. Nilalabhan niya ang aking mga damit. Pinapasuso niya ang aking anak. Ang lahat ng mga gawain na yan, pagluluto, paglalaba, pagpapasuso sa aking anak, ay hindi yan obligado sa aking asawa. Hindi obligado sa kanya, subalit yan ay kanyang ginagawa. Kaya sinusuklian ko ang kanyang ginagawa ng mabuting pakikitungo." Nasabi ng lalaki kay Umar bin al-Khattab, "Ganun din ang aking asawa. Nagluluto rin ng pagkain sa akin at naglalaba rin ng aking mga damit at pinapasuso rin ang aking mga anak. Ganun din," sabi niya, "ang aking asawa." Kaya sabi ni Umar, tiisin mo yan lalaki. Dahil panandalian lang yan, mawawala din yan. Panandalian lang at mawawala din. Dahil lahat ng problema, mayroong solusyon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Isang araw, mga kapatid, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumisita siya doon sa pamamahay ni Fatima, na si Fatima na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Fatima ay asawa ni Ali bin Abi Talib. Noong makarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamahay ni Fatima, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ay wala doon si Ali. Kaya tinanong ni Propeta Muhammad, "O Fatima, nasaan si Ali?" Sinabi ni Fatima na nagkaroon kami ng alitan. Nagkaroon kami ng bagay na hindi kami nagkasundo. Kaya inaway niya ako at nag-away na kami at hanggang sa siya ay umalis. Umalis na. Pinagutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki. Puntahan si Ali at hanapin kung saan siya. Nakita ng lalaki si Ali bin Abi Talib doon sa masjid. At pinuntahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita ni Propeta na ang damit ni Ali ay halos nahuhulog na ang ilang bahagi sa kanyang damit dito sa lupa. Ano ang sinabi ni Propeta? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kum ya Aba Turab, tumayo ka o tatay ng lupa." Ibig sabihin yun mga kapatid ay bilang pagbibigay lambing ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali na para bagang hinihimas-himas niya na tumayo ka, sabi niya, "O tatay ng lupa." Ayon sa pagsasalaysay ay ang pagtawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali na tatay ng lupa ay higit na nagugustuhan ni Ali bin Abi Talib hanggang sa umuwi na si Ali. Ano ang makukuha natin dito na aral? Isa sa napakagandang aral mga kapatid para sa ating mga kababaihan na si Fatima, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon sila ng away, nagkaroon sila ng bagay na hindi napagkasunduan sa kanyang asawa. Si Fatima, kahit sa sino mang tao, hindi niya ito isinumbong. Kahit mismo sa tatay niya, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito sinabi. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, konti lang na hindi pag-unawaan, makikita mo ang babae, pupunta na doon sa kanyang kaibigan, magkwento na. Makikita mo ang sino mang babae, tatawag na ng telepono. Makikita mo ang sino mang babae, magpapadala ng text. Makikita mo ang sino mang babae, magsulat na diyan sa internet. Napakagandang aral mga kapatid, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitang-kita niya mismo na mayroon silang problema, pero kailanman ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya tinanong si Fatima na ano ba ang problema ninyo? Ano ba ang ginawa ninyo? Ano ba ang naging dahilan na kayo ay nag-away? Bakit lumaya si Ali? Kailanman ay hindi nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Fatima na anak na niya mismo, at kailanman ay hindi rin nagtanong si Propeta Muhammad kay Ali na asawa ng kanyang anak. Pero sa kapanahunan natin sa ngayon mga kapatid, kapag mayroong dumarating sa iyo na balita, agad-agad mo nang tatanungin, ano ba ang problema ninyo? Ano ba ang nangyari? Hanggang sa makakakuha ka na ng chismes, makakakuha ka na ng anumang usapin at may kakalat na sa ibang mga tao. Kagandahang asal mga kapatid na si Ali, karamallahu wajhahu, nung hindi sila magkasundo ni Fatima, ay si Ali ay lumabas siya kaysa sa sumbatan pa niya ang kanyang asawa. Pero saan siya pumunta? Pumunta siya sa lugar na kung saan ay magiging panatag ang kanyang kalooban. Sa atin o sa kapanahunan ngayon, na sino mang lalaki, kung magkaroon ng problema sa kanyang may bahay o sa kanyang pamilya, kung lalabas man siya, saan siya pupunta? Maglilibang-libang dyan sa mga makamundong bagay. Si Ali bin Abi Talib, doon siya pumunta sa masjid. Kaya napakainam mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang ating relihiyong Islam na kung saan ay nagbibigay ng payo, nagbibigay ng lunas sa lahat ng mga problema mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.